At syempre po para po sa ating Chief of Staff, para sa information na rin po kung ano po ang ating gagawin sa araw na ito. Okay. So let's talk about first the local government unit compliance assessment. So ang assessment po ng Manila Bay ay nagsimula last 2018. At kung kayo po ay datihan pa sa programa, ito po ay tinatawag before na Environmental Compliance Assessment or Audit. Or sa mas maikli ay ECA. So yan po dati ang tawag sa LGUCA. Na kung saan, last 2020 ay nagkaroon ng pagbabago at ito po ay tinawag ng Local Government Unit Compliance Assessment or LGUCA. Wherein, minomonitor and ini-evaluate po natin ang tatlong outcome areas ng Manila Bay. Ulitin po natin ang liquid waste management, solid waste management, and the management of the informal settler families. Na kung saan, in line with our existing laws na related sa rehabilitation, preservation, and sustainable management of our Manila Bay. Sa madaling salita, para mapanumbalik po natin yung dati pong water quality sa Manila Bay. And also, using this assessment, na-identify po natin kung ano pa po ba ang mga bagay na need pa po i-improve ng ating local government unit in terms of 3 outcome areas. And also, excited din po kami to see kung ano po ba ang inyong mga best practices sa tatlong outcome area na pwede po natin i-share sa ating pong ibang local government units. And using this assessment, also, nagagamit po ito ng aming regional office na kung saan sila po ay nag-i-evaluate kung ano pa po ang mga possible trainings, activities, capability development na pwede po nating ibahagi sa ating po mga local government units. So yun po ang goal ng ating LGUCA. Next slide please. So as you can see, ito po yung mga scores na nakuha ng San Pablo City since 2019. Up until last 2019, we have moderate compliance score. But noong 2020, nagkaroon po tayo na 56.85 low compliance score. Sasabihin ng mga yan, COVID po yan. Yes, COVID po ito. Pandemic po yan. So sige po, then after ng 2021, bumawi po tayo at nakapasa po ulit at nakakuha tayo ng 74.53 moderate compliance score. And 2022, we have 86.90 still moderate compliance score. And nagkaroon na po ng konting pagbaba last 2023 at nakakuha po tayo ng 82.58 moderate compliance score. Yes, ito po yung walang nangyaring on-site validation. Okay? So, even though 82.58, still, we have moderate compliance score and pasado po ang San Pablo City sa ating last year's assessment. So, palakpakan niyo po dito ng mga sarili for your efforts last year. So, for this year's assessment, syempre po, meron po tayong goal. So, ang ating pong goal, number 1 is to sustain. Pero alam po hindi po kayo papayag na masustain lang. Mas maganda po if mas mapataas natin yung 82.58 moderate compliance score na nakuha po ng San Pablo City last year. At ang mas maganda po dyan, if makakuha po tayo ng 85% and above compliance score. Bakit po tinatarget natin yung 85% and above? Ito po kasi yung score na nakakatanggap po ang LGU ng plaque of recognition. So yun po ang ating goal for this year. And for the last, syempre po, sana hindi lang po natin ito ginagawa para lang sa mataas na score or para lamang po for compliance. Okay? So sana po ginagawa po talaga natin ito para po sa ikagaganda po ulit ng ating Manila Bay. Because tandaan po natin, we are not doing this because tayo po ay kawani ng gobyerno,
Pero po ginagawa po natin ito dahil meron po tayong individual responsibility on our environment, especially sa ating Manila Bay. Okay? Next slide please. So for today, we have 4 parts. First is the on-site validation. After this short program, iikot na po tayo sa ating po mga areas na pupuntahan. And after that, siguro po, before lunch, makabalik na po tayo. Then after po natin makapag-lunch, we will have our table assessment kasabay na po ng question and answer per outcome area. And after that, pupusit na po tayo sa last part and the most important part of our activity, which is the exit conference. Na kung saan, inaasahan po namin ang presensya ng ating mga focal person per outcome area and also kung meron po magiging representative. Yes, we have here naman po ang ating po executive, our chief of staff ni Mayor para po sa ating exit conference na kung saan our validators po will give their observations, comments, and pinakamahalaga ang kanila pong mga recommendations. Okay? Yun